Magandang araw sa inyo. Ako si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Marahil nararamdaman ninyo na ang inyong mga binti ay tila mas mahina, mas mabagal, o kaya'y mas madaling mapagod kaysa dati. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang totoong dahilan ay hindi ang inyong edad? Ito ay maaaring nasa inyong lalagyan ng prutas. Oo, tama ang narinig ninyo. Isang simpleng pagkakamali na nagtatago sa inyong kusina ang maaaring tahimik na umuubos ng lakas mula sa inyong mga hita, nagpapahina ng inyong balanse at ginagawang mas nanginginig ang bawat hakbang. Ayon sa NIH, isa sa bawat 3 senior na may edad 65 pataas ay nakikipaglaban na sa sarcopenia, isang kondisyon na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng kalamnan na parang yelo sa init ng araw. At ngayon ibinubunyag ng mga nakakagulat na pag-aaral noong 2020 na ang ilang partikular na prutas o mga prutas ay maaaring nagpapabilis sa pagkawala ng kalamnan nang hindi ninyo namamalayan. Hindi ko sinasabing dapat ninyong itigil ang pagkain ng prutas ng tuluyan, ngunit ang ilan sa mga mukhang inosenteng prutas ay tahimik na pinupuno ang inyong katawan ng asukal, sinisira ang collagen sa inyong mga kasukasuan at nagdudulot ng pamamaga na ginagawang parang halaya ang dating matatag na mga binti. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 prutas na maaaring mukhang matamis ngunit posibleng sumasabotahe sa lakas ng inyong mga binti sa bawat kagat. Siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang ikatlong prutas ay siyentipikong naiugnay sa 3 beses na pagtaas ng pagkapagod ng kalamnan at pagkawala ng calcium sa mga matatanda. At malamang ito ay nasa inyong kusina na. Bago tayo magpatuloy, nais kong marinig ang inyong panig. Anong prutas ang pinakamadalas ninyong kainin ngayon? I-komento ito sa ibaba at sasagutin ko kung ito ba ay nakakatulong o nakakasama sa inyong mga binti. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at samahan kami dito kung saan ang inyong kalusugan, kaligayahan, at kalayaan ay mas mahalaga kaysa dati. Sige, simulan na natin sa unang prutas sa ating listahan, pakwan watermelon. Ito'y matamis, makatas, at malamang ay kinain ninyo na sa isang mainit na araw ng tag-araw nang walang pag-aalinlangan. Ang pakwan ay maaaring mukhang isang nakakapreskong at inosenteng pagkain, lalo na sa mainit na panahon, ngunit pagkatapos ng edad 60 bisay, maaari nitong tahimik na sinisira ang lakas ng inyong mga binti. Alam nyo ba ang pakwan ay may glycemic index na 80, mas mataas pa kaysa sa isang hiwa ng puting tinapay. Kapag kinain ninyo ito, biglang tataas ang inyong blood sugar. Tutugon ang inyong katawan sa pamamagitan ng biglaang paglabas ng insulin at hindi magtatagal babagsak ang inyong blood sugar. Dahil sa pagbagsak na iyon, mawawalan ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya ang inyong mga kalamnan na kailangan nila upang manatiling malakas at matatag. Ngunit simula pa lang iyan, ang pakwan ay binubuo ng mahigit 90% na tubig na maganda pakinggan para sa hydration. Ngunit nangangahulugan din itong kulang ito sa mga pangunahing sustansya na kailangan ng inyong mga kalamnan tulad ng magnesium, calcium at protina. Higit pa rito, puno ang pakwan ng fructose, isang uri ng asukal
na kailangang iproseso ng inyong atay bago pa man ito magamit ng inyong mga kalamnan. Sa mga senior, lalo na sa mga may kahit bahagyang fatty liver, isang pangkaraniwang kondisyon, pagkatapos ng edad 60, bumabagal ang prosesong ito. Ang resulta, mas maraming pamamaga, mas mataas na insulin resistance, at mas kaunting enerhiya ang nakakarating sa inyong mga kalamnan sa binti kapag kailangan nila ito. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal ng Nutrients noong 2019 ang sumubaybay sa mahigit 1,000 matatanda. Natuklasan dito na ang mataas na pagkonsumo ng prutas na mayaman sa fructose, lalo na mula sa mga prutas na may mababang densidad ng nutrisyon tulad ng pakwan, ay direktang nauugnay sa pagbawas ng bilis sa paglalakad at lakas sa pagkuyom. Ang mga kalahok na may pinakamataas na pagkonsumo ng fructose ay may mas mahinang pagganap sa ibabang bahagi ng katawan at mas mabagal na paggaling mula sa pang-araw-araw na gawain. Paano maiiwasan ang sobrang pakwan? Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Hindi ninyo kailangang tuluyang talikuran ang pakwan, ngunit mahalaga ang pagkontrol sa dami. Isipin ito bilang isang paminsan-minsang pagkain, hindi isang pang-araw-araw na merienda. Kung kakain kayo ng kaunting pakwan, huwag itong kainin ng nag-iisa, lalo na kung walang laman ang tiyan. Sa halip, isabay ito sa isang maliit na dakok ng almendras o ilang kutsara ng Greek yogurt. Ang kombinasyong iyon ay makakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal at panatilihing may sapat na enerhiya ang inyong mga kalamnan. Ngayong alam na ninyo ang nakatagong epekto ng paboritong prutas na ito, tuwing tag-init, dumako na tayo sa susunod. Fruit juice, katatas ng prutas. Ang fruit juice ay maaaring mayroong reputasyon bilang malusog, lalo na ang mga may etiketang 100% natural o walang dagdag na asukal. Ngunit para sa mga senior, maaari itong maging isa sa mga pinakalihim na banta sa lakas ng inyong mga binti. Pagkatapos ng edad sa stat, hindi na gaanong episyente ang katawan sa pagproseso ng asukal. At ang isang basong juice na iniinom ninyo sa umaga, maaari nitong binabaha ang inyong sistema ng asukal ng mas mabilis kaysa sa kayang hawakan ng inyong mga kalamnan. Narito kung bakit. Kapag ang prutas ay ginawang juice, tinatanggal ang lahat ng natural na fiber hibla nito. Ang hiblang iyon ay hindi lang pampuno. Ito ay nagsisilbing parang proteksyon na nagpapabagal sa bilis ng pagpasok ng asukal sa inyong daluyan ng dugo. Kung wala ito, maging ang asukal mula sa natural na prutas ay nagiging isang mabilis na sumisipsip na glucose bomb. Biglang tataas ang inyong blood sugar, magiging sobra. Ang reaksyon ng inyong insulin at hihinto sa pagtanggap ng tuloy-tuloy at magagamit na enerhiya ang inyong mga kalamnan. Sa halip, mararanasan nila ang isang pabago-bagong pagtaas at pagbaba na nagtataguyod ng pamamaga at nagpapabilis sa pagkasayang ng kalamnan, lalo na sa inyong mga binti. Hindi lamang ito teorya. Isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ang sumunod sa mga senior na may edad 65 pataas na regular na umiinom ng fruit juice kumpara sa mga kumakain ng buong prutas.
Ang mga uminom ng juice ay may 30% na mas mataas na fasting blood sugar na mas malaking panganib ng insulin resistance at higit sa lahat na mas mabilis na antas ng leg muscle atrophy pagkasayang ng kalamnan sa binti. Tama po, ang juice kahit na gawang bahay o cold pressed ay maaaring tahimik na sirain ang mga kalamnan na nagpapanatili sa inyong nakatayo, nakakalakad at balanse. Higit pa rito, ang likidong asukal ay hindi nagtitrigger ng mga sensor ng pagkabusog sa inyong tiyan. Madali ninyong maiinom ang katumbas ng 4 o 5 kahel sa isang baso nang hindi ito namamalayan. Ang sobrang asukal na ito ay naiimbak bilang taba sa tiyan na siya namang nagpapataas ng pamamaga at nakakasagabal sa mga signal ng kalamnan na kumokontrol sa tindig at paggalaw. Sa paglipas ng panahon, nangangahulugan iyon ng mas mabagal na mga hakbang, mas matinding paninigas, at mas mataas na panganib na madapa. Ano ang dapat gawin sa halip? Ito ay simple: iwasan ang juice kahit na ang mga sinasabing malusog. Sa halip, kainin ang buong prutas kasama ang balat kung maaari at laging isabay ito sa isang bagay na naglalaman ng malusog na taba o protina tulad ng nuwes o purong Greek yogurt. Kung naghahanap kayo ng sariwa at magaan sa umaga, subukan ang fruit-infused water na may pipino, limon o yerba buena. Mananatili kayong hydrated at busog nang hindi pinapataas ang inyong blood sugar o inuubos ang inyong lakas. Susunod, isang prutas na maaaring nagtatago sa inyong pantry ngayon, malambot, matamis at mapanlinlang na mapanganib sa inyong mga kasukasuan at pagkilos. Delatang prutas sa Arnibal canned fruit in syrup. Pag-usapan natin ang isang pangunahing bilihin sa pantry na tila hindi nakakapinsala, ang delatang prutas sa Arnibal. Ito ay madaling makuha, malambot, madaling nguyain, at madalas na ibinebenta bilang light o nakababad sa natural na katas. Ngunit huwag magpalinlang. Para sa mga senior na may edad 65 pataas, ang mga matatamis na maliliit na tasang ito ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang mawalan ng lakas sa binti, ubusin ang inyong enerhiya at sirain ang mismong mga kasukasuan na sumusuporta sa inyong paggalaw. Narito kung bakit. Karamihan sa mga delatang prutas ay tinanggalan ng balat, niluto sa mataas na temperatura at pagkatapos ay ibinabad sa makapal na arnibal na gawa sa high fructose corn syrup o mga pinong asukal. Ang natitira ay hindi na tunay na prutas. Ito ay mas katulad ng isang minatamis na sapal na walang hibla. Kung walang natural na hibla upang pabagalin ang panunaw, ang asukal ay pumapasok sa inyong daluyan ng dugo na parang rumaragas ang tren na nagtutulak sa inyong insulin sa sukdulan. Ang resulta, biglaang pagtaas at pagbaba ng glucose, pamamaga, at isang katawan na ginagawang taba sa tiyan. Ang asukal sa halip na enerhiya para sa kalamnan. Ang mas malala pa, ang ganitong uri ng asukal na may mataas na fructose ay aktibong sumisira sa collagen sa inyong mga kasukasuan at nagpapabilis sa pagkasira ng tissue ng kalamnan, lalo na sa mga binti, balakang at bukong-bukong. Isang malaking pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients ang natuklasan na ang mga senior na kumukonsumo ng dilatang prutas ng higit sa 2 beses sa isang linggo ay may 38% na mas mataas na panganib
na magkaroon ng mga limitasyon sa pagkilos. Napansin ng mga mananaliksik na ang talamak na pamamaga na dulot ng asukal ay sumisira sa mitokondria, ang mga sentro ng kuryente sa loob ng inyong mga selula ng kalamnan, na humahantong sa mas mabagal na pag-aayos, mas kaunting output ng enerhiya at patuloy na kahinaan sa ibabang bahagi ng katawan. At hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nasa lata. Tungkol din ito sa kung ano ang nawawala. Ang vitamin C, potassium at folate na mahalaga para sa koordinasyon ng kalamnan at produksyon ng collagen ay madalas na nasisira sa proseso ng pagdilata. Ang huling resulta, isang malambot na merienda na maaaring maging komportable ngunit nagiiwan sa inyong mga binti na pagod, mga kasukasuan na masakit at katawan na kulang sa nutrisyon. Ano ang magagawa ninyo? Laktawanan ng tuluyan ang mga pagkaing nakababad sa arnibal. Kung mahilig kayo sa dilatang prutas, lumipat sa mga opsyon na may etiketang in water o no added sugar. Mas mabuti pa, pumili ng sariwa buong prutas o mga frozen na uri na walang pampatamis, at laging basahin ang etiketa. Kung sinasabi nitong in syrup, alamin na ito ay hindi isang treat, ito ay isang patibong. Ngayon, dumako tayo sa isang prutas na pinuri bilang isang malusog na merienda sa loob ng mga dekada, ngunit nagtatago ng isa sa mga pinakanakapipinsalang sangkap ng asukal para sa mga tumatandang binti. Pasas raisins. Ang mga pasas ay maaaring mukhang inosente, maliit, makunat, at natural na matamis. Ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng kanilang laki. Para sa mga senior na may edad, 60 pataas, ang mga tuyong maliliit na prutas na ito ay maaaring tahimik na lumikha ng isang perpektong unos sa loob ng inyong katawan, isa na nagpapahina sa mga kalamnan ng binti, nagpapatigas ng mga kasukasuan, at nagpapataas ng inyong panganib na madapa. At ang pinakamasamang bahagi, madalas itong ibinebenta bilang malusog na merienda o inihahalo sa pang-umagang oatmeal ng walang pag-aalinlangan. Narito ang problema. Ang mga pasas ay mga ubas na tinanggalan ng lahat ng tubig at nangangahulugan iyon na ang kanilang asukal ay puro. Ang isang maliit na dakok lamang ay maaaring maglaman ng higit sa 20 gramo ng asukal. Karamihan dito ay nasa anyo ng glucose at fructose. At hindi tulad ng mga sariwang ubas, ang mga pasas ay halos walang tubig o hibla upang pabagalin ang pagsipsip. Kaya kapag kinain ninyo ito, mabilis na tumataas ang inyong blood sugar tulad ng candy at sumusunod ang inyong insulin. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pabago-bagong pagtaas at pagbaba ng glucose na ito ay sumisira sa kakayahan ng inyong katawan na maghatid ng enerhiya kung saan ito pinakakailangan sa inyong mga binti. Isang pag-aaral sa Journal of Gerontology ang sumubaybay sa mga matatanda na may edad 60 pataas at natuklasan na ang mga nakaranas ng mataas na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ay may mas mahinang lakas ng binti at mas mabagal na bilis sa paglalakad. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Naglalaman din ang mga pasas ng tinatawag na AGE's Advanced Glycation End Products. Ito ay mga compound na nabubuo kapag ang mga asukal ay kumakapit
sa mga protina sa katawan, lalo na sa collagen. Ang mga ages ay literal na nagpapatigas ng inyong mga kasukasuan, binabawasan ang pagiging nababanat ng inyong mga litid at nagdudulot ng pamamaga sa mga kalamnan na nagpapanatili sa inyong nakatayo ng tuwid at nakakalakad ng matatag. Ang mas nakakabahala pa, maraming mga pasas na nabibili sa tindahan ay pinoproseso gamit ang mga langis ng gulay o sulfites, mga sangkap na maaaring makairita sa bituka, makagambala sa panunaw at magdulot ng sistematikong pamamaga. Para sa mga matatanda na may sensitibong tiyan o mga kondisyon ng autoimmune, maaaring mga hulugan iyon ng pananakit ng tuhod, pamamaga ng mga nerbiyos at huminang tindig. Ano ang dapat kainin sa halip? Kaya ano ang dapat ninyong kainin sa halip? Kung naghahanap kayo ng matamis at makunat, subukan ang maninipis na hiwa ng sariwang mansanas na may almond butter o ilang frozen berries. Bibigyan kayo nito ng mga antioxidant at hibla ng walang sugar bomb. At kung mahilig kayo sa pasas sa inyong trail mix o mga baked goods, subukang bawasan ito ng dahan-dahan o palitan ito ng tinadtad na prunes o dates sa napakaliit na dami. Matamis pa rin, ngunit may mas maraming sustansya at mas mabagal na paglabas ng asukal. Susunod, pupunta tayo sa mga tropical na lugar na may prutas na maaaring mukhang isang malusog na pagpipilian, ngunit tahimik na binabaha ang inyong atay ng asukal at nagnanakaw ng inyong lakas sa bawat hiwa. Pinya pineapple. Ang pinya ay madalas na itinuturing na golden child ng mga tropikal na prutas, makatas, masigla at puno ng vitamin C. Ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kalamnan at pagkilos, ang pinya ay maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti. Sa ilalim ng matamis at maaraw na panlabas nito ay nagtatago ang isa sa mga pinakamataas na karga ng fructose sa mga karaniwang prutas. At para sa isang tumatandang katawan, doon nagsisimula ang problema. Ang fructose ay iba ang paraan ng pag-metabolize kumpara sa glucose. Hindi ito direktang pumupunta sa inyong daluyan ng dugo bilang enerhiya. Sa halip, dumadaan ito sa atay na kailangang i-convert ito bago pa man magamit ng inyong mga kalamnan. Para sa mga matatanda, lalo na sa mga may fatty liver, isang kondisyon na nakakaapekto sa mahigit 60% ng mga senior na may diabetes o pre-diabetes, ang proseso ng metabolic na ito ay nagiging mabagal at mabigat. Ang resulta, sa halip na maging enerhiya, ang asukal na iyon ay nagiging taba na humahantong sa karagdagang pinsala sa atay, insulin resistance at pamamaga. Isang mahalagang pag-aaral sa diabetes care ang sumunod sa mga matatanda na kumokonsumo ng mga diet na mataas sa mga prutas na mayaman sa fructose. Ang mga natuklasan ay nakakagulat. Ang mga individual na iyon ay may 2.1 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng kahinaan sa ibabang bahagi ng katawan. Nangangahulugan iyon ng mas mahinang mga binti, mas mabagal na paggaling, at mas mataas na pag-asa sa tulong upang makalakad o makatayo. Napansin din ng mga mananaliksik na ang pinya, dahil sa mataas nitong nilalaman ng fructose at katamtamang taas na glycemic index na halos 60, ay kabilang sa mga pangunahing salarin
Ang mas malala pa, ang mga biglaang pagtaas ng asukal na ito ay sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo at mga nerbiyos na nagsusuplay sa inyong mga binti at paa. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang ito tungkol sa mahinang kalamnan. Ito ay tungkol sa pamamanhid, pangingilig, at kawalan ng katatagan. At habang sinasabi ng ilan na ang pinya ay may mga katangiang antinamumula dahil sa isang enzyme na tinatawag na bromelain, ang epekto ay katamtaman lamang at madalas na natatabunan ng sobrang asukal, lalo na sa mga delata o naka-juice na bersyon. Kung gusto ninyo ng mga tropical na lasa, may mas magandang pagpipilian ang papaya. Ito ay mas mababa sa asukal, mas mataas sa hibla, at ipinakita sa mga pag-aaral sa diabetes na nakakabawas ng pamamaga. Ngunit kung ang pinya ay isang regular na bisita sa inyong mesa, lalo na sa mga fruit salad or smoothie, maaaring pinapahina nito ang inyong mga pagsisikap na manatiling malakas at malaya. Ngayong natuklasan na natin ang katotohanan sa likod ng tropikal na patibong na ito, dumako na tayo sa isa pang prutas, malambot, matamis at puno ng lasa na lalong nagiging mapanganib habang mas nahihinog. Mangga-mango. Ang mangga ay madalas na tinatawag na hari ng mga prutas at may magandang dahilan. Ito ay mabango, malasa at mayaman sa mga bitamina. Ngunit kapag ito ay sobrang hinog, nagiging malambot at malapot, ito ay nagiging isang tahimik na kaaway ng lakas ng inyong mga binti, lalo na para sa mga matatanda na may edad 60 pataas. Ang makatas na tamis na inyong kinagigiliwan ay nagtatago ng isang sugar bomb na maaaring hindi na kayang hawakan ng inyong tumatandang katawan. Ang isang tasa ng hiniwang sobrang hinog na mangga ay naglalaman ng mahigit 5 gramo ng asukal. Mas marami pa iyan kaysa sa makukuha ninyo sa isang lata ng soda. Ang mga natural na asukal karamihan ay fructose ay mabilis na pumapasok sa inyong daluyan ng dugo nang walang gaanong pagtutol na nagpapataas ng insulin at nagtitrigger ng isang unos ng pamamaga. At hindi tulad ng mga mas batang katawan na mabilis na masusunog ang asukal o maiimbak ito ng mahusay, ang mga tumatandang katawan ay madalas na nahihirapan. Mas mabagal ang paggawa ng insulin ng lapay, tinatanggihan ng mga selula ng kalamnan ang pagkuha ng asukal, at ang sobrang glucose ay lumulutang sa paligid na nagdudulot ng pinsala. Isa sa mga pinakamapanganib na epekto ay isang proseso na tinatawag na glycation. Nangyayari ito kapag ang mga molekula ng asukal ay kumakapit sa mga protina sa inyong katawan, lalo na sa collagen, ang mahalagang sangkap ng mga kalamnan at kasukasuan. Pinapatigas at sinisira ng glycation ang mga protinang ito na ginagawang hindi gaanong nambabanat ang inyong mga tuhod, mas matigas ang inyong mga litid, at mas mabagal tumugon ang inyong mga kalamnan. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Frontiers in Endocrinology ang natuklasan na ang mga senior na kumukonsumo ng mga prutas na may mataas na fructose tulad ng sobrang hinog na mangga ay nakakita ng 32% pagbaba sa densidad ng kalamnan sa binti at isang nasusukat na pagkawala sa bilis ng paglalakad sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mas malala pa, hinihikayat ng fructose ang pagbuo ng mga AGEs, ang parehong advanced glycation end products na binanggit natin
sa mga pasas na nagpapamaga sa mga nag-uugnay na tissue sa paligid ng inyong mga kasukasuan at nerbiyos. Nangangahulugan iyon hindi lamang ng mas mahinang mga binti, kundi pati na rin ng mas matinding paninigas, pangingilig at mas mataas na panganib na madapa. Ngayon, nangangahulugan ba ito na hindi na kayo maaaring kumain ng mangga? Hindi naman. Ang sikreto ay nasa tamang oras at pagsasama. Iwasan ang pagkain ng mangga kapag ito ay sobrang lambot o malapot. Iyon ang mga puno ng mabilis na kumikilos na asukal. Sa halip, kainin ang mas matigas sakto lang sa hinog na mangga sa maliliit na bahagi at laging isama ito sa isang pampatatag, Greek yogurt, giniling na flaxseed o ilang nuwes upang mapabagal ang epekto ng asukal. Ngunit kung nararamdaman na ninyong nanginginig kapag naglalakad o mas matagal mag-recover ang inyong mga binti pagkatapos ng aktibidad, ang tila malusog na prutas na ito ay maaaring tahimik na nagpapasiklab sa paghina. At susunod ay isang prutas na mas karaniwan pa matatagpuan sa halos bawat kusina na maaaring pinakamapanlinlang sa lahat, saging banana. Ang saging ay paborito ng marami. Ito ay abot kaya madaling tunawin at madalas na pinupuri bilang perpektong merienda pagkatapos mag-ehersisyo. Ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga may edad, testiming pataas na nakakaranas ng pagkapagod sa binti o mga issue sa balanse, ang pang-araw-araw na prutas na ito ay maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti. Ang katotohanan ay ang mga saging, lalo na ang mga hinog malambot na may mga itim na batik, ay puno ng mabilis na kumikilos na asukal na maaaring tahimik na magpahina sa inyong mga kalamnan sa binti sa paglipas ng panahon. Ang isang hinog na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 14 na gramo ng asukal, karamihan ay nasa anyo ng glucose at fructose. Dahil ito ay natural na mababa sa hibla, lalo na kapag sobrang hinog ang asukal, ay mabilis na natutunaw at nasisipsip na humahantong sa isang matalim na pagtaas ng blood glucose. Naglalabas ang inyong katawan ng insulin upang harapin ito, ngunit habang tumatanda tayo, ang tugon ng insulin na iyon ay nagiging mas mabagal at hindi gaanong episyente. Ang kasunod ay isang mabilis na pagbagsak na nagiiwan sa inyong mga kalamnan na kulang sa enerhiya at pagod. At hindi ito nagtatapos doon. Ang mga saging ay may mataas na glycemic load na nangangahulugang maaari silang makabuluhang makaapekto sa blood sugar kahit sa katamtamang dami. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Frontiers in Endocrinology ang sumuri sa mga matatanda at natuklasan na ang mga may diet na mataas sa glycemic load ay may kapansin-pansing mas mababang lakas ng quadricep, mas mahinang kontrol sa balanse at nabawasang tibay ng kalamnan kahit na ang kanilang pagkonsumo ng calorie ay itinuturing na malusog. Ang isa pang issue ay nasa alamat ng potassium. Habang totoo na naglalaman ng potassium ang saging, ang pagkain ng sobra ay maaaring maging masama lalo na sa mga senior na may nabawasang paggana ng bato na karaniwan pagkatapos ng edad 60. Ang sobrang potassium na hindi kayang salain ng katawan ng maayos ay maaaring mag-ambag sa pulikat ng kalamnan, hindi regular na tibok ng puso o kahit na
mabagal na paggalaw. Samantala kulang ang saging sa mga mahahalagang amino acid at magnesium, dalawang sustansya na inaasahan ng inyong mga kalamnan para sa lakas at wastong pag-urong. Kaya dapat ba ninyong iwasan ang saging ng tuluyan? Hindi naman. Ang susi ay ang pagpili ng tamang uri at pagsasama nito ng matalino. Sa halip na malambot at matamis na saging, pumili ng mga luntian o sakto lang sa hinog. Ang mga ito ay naglalaman ng mas maraming resistant starch na mas mabagal matunaw at may mas banayad na epekto sa blood sugar. At huwag itong kainin ng nag-iisa. Magdagdag ng kaunting peanut butter, ilang almendras o chia seeds upang pabagalin ang pagsipsip at panatilihing matatag ang inyong enerhiya. Pangwakas na kaisipan. Ngayong nakita na ninyo ang 7 prutas na tahimik na nagpapahina sa inyong mga binti, tapusin natin ito ng isang mainit na paalala at ilang simpleng susunod na hakbang upang mapanatili kayong malakas at matatag sa paglalakad. Narito ang katotohanan. Marami sa mga prutas na pinagkatiwalaan natin sa loob ng mga dekada, ang mga inakala nating pampalusog ay maaaring tahimik na kumakalaban sa atin pagkatapos ng edad 60. Hindi dahil masama ang prutas, kundi dahil nagbago na ang ating mga katawan. Ang dating nagbibigay sa atin ng enerhiya ay maaaring mag-iwan sa ating mahina ngayon. Ang dating tila hindi nakakapinsala ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng balanse. Ngunit narito ang magandang balita, may kapangyarihan kayong pumili ng iba. Ang ilang simpleng pagpapalit, kaunting dagdag na kaalaman, iyan lang ang kailangan upang protektahan ang inyong mga binti, ang inyong balanse, at ang inyong kalayaan. Hindi ninyo kailangang katakutan ang prutas. Kailangan ninyo lang maging mas matalino tungkol dito. Isang mahalagang aral, ang bawat hakbang na inyong ginagawa, bawat pagtayo ninyo ng may kagaanan ay isang maliit na tagumpay. At ang mga tagumpay na iyon ay naiipon. Ang inyong mga binti ang nagdadala ng inyong buhay. Tratuhin natin sila ng may paggalang na nararapat sa kanila. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagkupas. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaral kung paano magniningning ng mas matalino sa bawat araw. Kung nakatulong ang video na ito, nabuksan ang inyong mga mata, nais kong marinig ang inyong pananaw. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling prutas ang pinakanagpagulat sa inyo o kung alin ang babawasan na ninyo. Binabasa ko ang bawat komento. Para sa mas maraming tips na suportado ng Agham upang manatili kayong malakas, malusog at maligaya sa inyong mga ginintuang taon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang din. Maraming salamat sa pagdadapo sa paglalaan ng oras sa akin ngayon. Alagaan ninyo ang inyong mga binti at alagaan ninyo ang inyong sarili.